Yan, magandang araw mga kababayan. So, pasensya na kayo kung medyo iba yung aking boses. At hindi ako nakasama sa mission ngayong araw na ito. Kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Nanibago siguro sa sa panahon. Kasi nung nakaraan na andun kami sa mission, sobrang init. Tapos pagkahapon nung pauwi na ako, nabutan ako ng ulan. Naligo naman ako. Pagdating ko dito, naligo ako. Tapos uminom ako ng gamot. Akala ko nga kinabukasan, okay na. Pero wala pa rin. Hindi naging andun pa rin yung sipon ko. Tapos nilagnat ako. Kaya nagpaalam ako kina Sir Paul na hindi muna ako sasama ngayon. So sabi naman nila okay lang. Bukas siguro makasama na tayo kasi medyo okay na naman yung pakiramdam ko. Hindi na ako nilagnat. Yung na lang, yung sipon na lang. Kaya yung boses ko medyo iba. So, dito lang muna ako sa bahay. Papahinga ko, natulog ko kanina, kagigising ko lang ngayon. Kaya dito na muna, pahinga muna sa mission. So, bukas makakasama na tayo. Yan mga kababayan, dahil wala tayong mission nga ngayon, di tayo sumama sa team. Dito muna ako sa bahay. So yung napakita ko sa inyo nung nakaraan about yan sa tubo na pumutok, pinaayos ko na, buti naman at may kapitbahay kami dito na marunong, tas may mga gamit. Kahapon kasi nanghiram ako doon kay PB Panday ng yung parang plancha na iinit doon sa sa anong tawag diyan, PPR ba yan? So nanghiram ako sa kanya. Kaya lang hindi ko na nadikit ng maayos. Kaya pumutok pa rin. Kaya yun. Medyo pa rin. May tulo. Kaya nagtanong ako dito sa kapitbahay ko kung may alam sila na marunong. Buti na lang may alam siya. So yan yung ngayong tatrabahuin niya. Medyo hapon na kasi galing siya sa trabaho. Tapos ako nga halos buong araw lang ako natulog para makapagpahinga. So ngayon, andito na siya. Nagkuha lang siya ng gamit at ayusin na namin yan. So pasensya na, medyo makalat pa dito. Talagang hindi pa naayos. Marami pang mga kahoy. Ito pa yan. Didispose na yan. May mga yero, ko na yan. May mga bakal pa. So pagkatapos niyan, linisin ko to dito. Tapos taniman ko ng mga halaman kung ano yung magandang gawin dito. So, marami pa tong kailangan gawin dito sa bahay, lalo na sa loob tsaka sa labas. Yung loob naman medyo konti na lang, yung mga cabinet na lang. Yung dito sa labas lang, ito medyo makalat pa lang talaga. So pasensyahan nyo na mga kababayan. So antayin na lang muna natin yung mag-aayos ng tubig, kasi umuwi pa siya kumuha ng mga gamit niya. Meanwhile, depende din sa sukod, no? Naga po siya, may 3/4 o kano? Sa mani? Uno? Lahi iyang ko Lahi po lang sa uno. Magnet? May Ay, duha na dikit na siya. siya. Body seat na ba? Oo. Sabi, dagko ko yun na lang yun. Lahi kung dagko. Dugay-dugay na po ka ni Jess. Trabaho? Kuhaan po. Welder man yun ko? Welder juga? Oo, 5 liter ba? Oo. May kuhaan po kanin tubig. Okay, nani man yun yung kuhaan. Na-plumbing, ba sa Oo. kumpanya. Mukuhaan po ka ng mga, kanang gate ba? Sliding. Wala ko try, okay? Wala ka try na. Patiran ta na ko na dira ba? Kabalo ko. Ay, na ikaw ba na ko? Tira siya gate, sliding. Kabalo siya na. Mugin na ilang ginakuhan. Next sa kuhaan. Elbow na Kato sa hose. Oo, kanya mail. Oo. Okay, di-trade mo dahil siya, no? Oo. Para di siya makuha na, di nga na, di. Oo. May laging wajoy alamag sa kuhaan ba, no? Lahi, Rejed. Basta, sweeto. Eh, na may gripo din, no?
Ambot lang og napabay kwantira tubig. Ang ganim na ako ng pundo na. May pondo na. Wala na, akuan na to. Yung mga hugaw-hugaw ba no? Ako may gabrihan mo ganyan mo. O kanina wala din ano ko sa gawas mo. Sibing si mo na. Daghan ganyan di ha? Si mo ha? Hindi. Katong pagpaayo na mo ay pag-install ko na mo din. Lote sa bus mo nga lote god. Oo. Nga na din gamit. Pos. Daghan ganyan 200 na ka PPR. Grabe no. Ay, sumpay ra siya. Alas 5 imong out day. Alas 4 lang god. Alas 5 gid ang mga outro. Alas 4 mo kunigikan. Ano pa na? Wala mo na-deliver sila material eh. May sayo ka. Ay, gitawagan kasi mo misis ni mo. Ni chat siya sa akong kauban. Ayan, so etong si GC po mga kababayan ay kapitbahay lang namin to dito. Pero hindi po talaga kami sobrang close nito kasi nga bago pa lang kami nakatira dito sa lugar na to. And then siya din ay dayo din dito. So parehas kami dayo sa lugar na to. At ilang taon pa lang ako nandito. And then siya din ilang taon pa. So ayan, buti naman at nasabi nung isang kapitbahay namin na magaling siya sa ganyang trabaho. Nung trinay ko kasi mag-ayos niyan, nung nanghiram nga ako, nung nasabi ko sa inyo, nanghiram ako ng gamit na parang plancha, yon. Basta yun na yun. Na di ko naman alam gamitin. So, ang nangyari, hindi ko rin siya naayos. So, nung umagahan, ayan pa rin, pumutok pa rin yung tubo. Kaya minabuti ko na talaga na ipaubaya sa expert kasi baka imbis na maayos yung problema, mas mapalaki pa. So, mahirapan. So, buti na lang, hindi na kailangan bakbakin yung semento. Kasi pag nagkataon na babakbakin pa yung semento, napakalaking trabaho pa talaga. So, yan, hindi na niya binakbak kasi pwede pa naman daw yun. So, hindi natin siya na palaki yung problema, di ba? So, thankful pa rin tayo. So ayan mga kababayan, pagpasensyahan nyo na lang talaga tong likod ng bahay namin kasi sobrang kalat pa. Ang dami pang mga yero tsaka mga bakal kasi nga yun yung mga sobra dun sa pagtrabaho sa bahay. Sayang naman kung itapon yan, di ba? So yung yero na yan, gagamitin ko pa yan dito sa likod, dun sa labahan para may bubong at hindi ulanan tsaka mainitan yung washing machine kasi baka masira, di ba? Tapos pag naglalaba, hindi rin siya masyadong mainit. Kasi kaya yun yung balak ko dyan sa yero na yan. Naka-stay put lang muna yan. Pero talagang balak ko na yan na linisin dyan. And then taniman ko ng mga gulay, yung mga halaman, ganyan. And then yung harap niyan is paano ko pa? Yung parang pasemento para pag umuulan, hindi siya maputik. Or basta may mga plano pa ko dyan na maraming plano na kailangan lang talaga ng budget. Kasi wala pa tayong budget ngayon kasi nga buntis pa si Mrs. So yung budget ko is priority talaga yung pagbubuntis ni Mrs. So soon, hopefully na magkaroon tayo ng pera, ng budget about sa pagpapatrabaho na naman dito sa bahay. Kasi talagang alam nyo naman yan kung sino yung nagpapatrabaho ng bahay, di ba? Na yung bahay, walang katapusang gastos yan. Talagang kung may pera ka, talagang kailangan yan na paggastusan natin yung bahay. Kasi kung may makita tayong kailangan ipagawa, ganyan. So, gastos na naman, di ba? Pero sige lang, at least nakikita naman natin yung pinaghirapan natin. Ang pera kasi mga kababayan, mabilis lang yan mawala. Kaya kailangan talaga pag-isipan natin kung anong gagastusin natin sa pera. Yung hindi tayo magsisi pagdating sa huli. So ngayon yung ginagawa ko, kung may kailangan paggastusan about sa bahay, yung talagang priority talaga, yan, gumagastos ako. Pero pag hindi naman kailangan, save na lang muna para sa pagpapanganak ni Mrs. Kasi yung
expected namin na mga anak siya is ngayong ngayong September. So malapit na, ilang buwan na lang yan. Kaya ngayon talagang tipid kung tipid yung ginagawa ko. Pero hindi naman sa tipid na wala nang makain halos. So yung sakto lang na makakain din naman kami ng healthy ni Mrs. para at least yung baby namin lumaki din at saka paglabas niya healthy siya, di ba? Yun lang naman yung pangarap natin sa buhay, yung maging healthy yung ating pamilya na ilayo sa sakit. Kasi mahirap na talaga pag yung ating pamilya magkasakit. So napakalaking problema nun. Kaya yun yung dalangin ko lagi sa Panginoon na healthy lang yung pamilya ko. Tapos makakain lang ng 3 beses isang araw. Pero kung mabuti naman, may bonus pa, pwedeng gawing 4. Para at least tumaba-taba naman, di ba? So, ayun. At eto na nga, nililinisan na ni GC yung hose para maikabit na at maging okay na kasi baka lalaki na yung bill natin dyan kasi laging tulo ng tulo yung tubig. So, mahirap na. Napaka-hassle nun. Akong boss, mahal lagi kayo. Hindi. Saka to sa Dika. Mama lagi, mobil lagi. Tipid na gani kayo na pero maabot niya pag libo kapin. 2,000. Naku ay. Lagi. Ako dati sa man na ninyo. Ko na kanyo. Amo diri wala ra may libo. Dere? Oh. Okay, kaya nyo. Sa gatos kapin ra 160. Masking grabe gamit. Oh. Yan ni nanay. Meanwhile, ayan na siya mga kababayan at okay na siya. Wala nang tagas. So, goods na. Kampante na tayo. Hindi na malaki yung bill natin. Okay na yan. Kaya si Mrs. mga kababayan, buti na lang talaga. May asawa tayong taga-alaga. Pag nagkasakit tayo, may taga-timpla ng lemon tsaka luya. Kagabi, grabe yung lalamunan ko, nanuyo. Kaya yung ginawa ni Mrs. siya ng luya. Tapos yung kalamansi, yun yung ininom ko kagabi. So ngayon medyo okay na yung pakiramdam ko. Yung lagnat wala na. Yung na lang, sipon na lang. Kaya yung boses natin parang nagbibinata. Nagbibinata po din ang kumantawag. Magluto lang ako na yung namin ngayon. Hapunan. Para makapagpahinga na. So ito mga kababayan, may prepare si Mrs. na lemon juice. Ayan, si Mrs. Yes, for you, my love. Lemon juice para daw healthy tayo. At makasama na natin yung team. Makapag-mission na bukas. So, nakapagluto na rin pala si Mrs. mga kababayan. Ano niluto mo, be? Yan ampalaya. With beef kasi nagluto ko kanina ng na beef na adobo. Tapos medyo matigas kasi yung karne. Yan niluto niya ulit. Nilagyan niya na lang ng ampalaya. So yun yung hapunan namin ngayon. So yung pagkain namin inaano ko lang. Minsan karne tapos minsan naman gulay para balance ba. So, hindi naman tayo laging karne. Hindi rin dapat laging gulay. So, kailangan din natin i-balance natin yung ating kinakain para healthy, di ba? So, talagang tinamaan lang ako ng tawag doon? Trangkaso kasi nanibago tayo sa panahon dito. Doon kasi doon sa Japan kasi yung trabaho namin doon. Nasa loob lang kami ng company namin, so hindi ako na uulanan, hindi naiinitan, kaya malayo sa sakit. Nagpapasalamat din naman ako syempre, di ba? Sa isang taon nandun sa Japan, hindi ako nagkasakit. Kasi kung nagkataon na nagkasakit tayo doon, walang aalaga. Di ba? Mahirap magkasakit na tayo lang mag-isa. So, thankful ako sa Panginoon sa ngayon, kahit ganito, nagkasakit ako, pero andyan yung misis ko na mag-aalaga sa akin pag nagkasakit, di ba? Kaya thankful pa rin tayo. So, inumin ko muna yung
lemon juice na prepare ng asawa ko. Kasi baka magtampo kung hindi ko inumin eh. Baka umiyak. Inumin natin to. Ba't maasim? Lasang lemon. May ginger to. Naubos na yung luya namin mga kababayan. Inuubos na kagabi. Naubos sa ginawa niyang parang tea. Yun. So yan mga kababayan, at hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po di po kayo magsawang manood ng aking vlog. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po ng YouTube channel ko. Nang sa ganun po ay lumaki rin tayo. So bukas po abangan nyo. Sasama na tayo sa team kay na Sir Paul. At pupunta na naman tayo sa mga misyon sa bundok. Kaya abangan nyo yung ating mga upload para makita nyo rin yung pinupuntahan namin ng mga bundok. Yung magagandang bundok dito sa Pilipinas. So ayan. Maraming salamat mga kababayan at hanggang sa susunod. Bye-bye!